may tanong uli ako sa inyo. Anong ibig sabihin ng ah, kaharian ng Diyos? Narito na ang kaharian ng Diyos. Ano pong ibig sabihin nun? Kanina yung mga inawit natin is about the kingdom of God, di ba? It's about the kingdom of God. What do we mean by the kingdom of God is here? Narito na ang kaharian ng Diyos. Ano kaya ang ibig sabihin nun? Narito na ang kaharian ng Diyos. Ano pong ibig sabihin? Malimit natin yung naririnig. Probably, no? Nababasa o sa pakikinig natin, no? Ng mga mensahe o mga pag-aaral ng Biblia. Nakikita natin yon na ang kaharian ng Diyos ay narito na. Pero anong ibig sabihin ng narito na ang kaharian ng Diyos? Anong tinutukoy pag sinabing narito na ang kaharian ng Diyos? Ang ibig sabihin po nun, ang presensya ng Diyos, no, ay narito na. Ang katumbas ng kaharian ng Diyos ay ang presensya niya. Presensya niya. Sabihin, pag sinabi natin na narito na ang kaharian ng Diyos, ibig sabihin, nararanasan natin, nararamdaman natin ang presensya ng Diyos, no? Ang kanyang pagsama. That is what we mean by the kingdom of God. Hindi po ito isang malabo, no, na kaisipan, no, na nangangapa tayo, no, pag sinabi natin kaharian ng Diyos. No, ang maganda rito, pag sinabi natin na ang kaharian ng Diyos ay narito na, nararanasan natin ang kanyang presensya, then alam na rin natin ang kaharian ng kaaway. Na ang kaharian ng kaaway ay ang presensya rin ng kaaway. Okay? Presensya rin ng kaaway. Pag sinabi natin na kaharian ng kaaway, ibig sabihin, nandoon din siya. Kumikilos din siya. Nararanasan din siya, no, sa lugar na yon. So kaya, kanina nung sumasamba tayo, sinasamba natin yung tungkol sa kaharian ng Diyos, no? Ibig sabihin nun, nandito ang Diyos. Ang presensya ng Diyos ay kasama natin. Nararanasan natin ang kanyang presensya. At dahil nandito ang presensya ng Diyos, wala dito ang presensya ng kaaway. Wala dito ang kaharian ng kaaway. Hindi po maaari na isa-isang lugar, sa isang teritoryo, no, ay magkaroon ng dalawang kaharian. Okay? Hindi maaari na mayroong dalawang hari sa isang teritoryo. So, paano mo ito malalaman na ang Diyos ay nasa lugar? Makikita mo, maranasan mo ang kanyang presensya. Okay. So, kung wala ang presensya ng Diyos, sinong nandun? Sino ang nandun? Kaya sa buhay natin, di ba, magmula sa buhay natin, pag sinabi natin tayo, pinaghaharian ng Diyos, nasa atin ang presensya ng Diyos. Okay. So kung wala ang presensya ng Diyos sa atin, hindi maaari, no, na walang hari sa ating buhay. So meron pa rin naghahari sa atin na ang presensya naman ng kaaway. Okay. Ang presensya ng kaaway. So mula sa sarili natin, sinasabi ni Ate Eli sa ating kanina, di ba? Ang unang application sa sarili natin. By the way, kung napapansin niyo, ang ating mga messages pag Sunday, pinipili ko na hindi maging, inspirational lang. Yung parang sumimba ka, may inspirational message, tapos na-bless ka, masaya ka na, uwi ka na. No? Ang ginagawa natin pag Sunday, it's something that will lead us, no, in a certain direction. Tinutulungan tayo na dalahin, no, sa isang lugar, no, na nais ng Diyos para sa atin. It's easy to have, receive inspirational messages today. It's easy. No? Napakadali po nun. Punta ka lang sa YouTube, no, sa social media. So kung gusto mo ma-inspire, ang dami nan. No? At actually, pwede mo nang hanapin yung mga mahuhusay, magagaling, no, na mga nagtuturo sa atin, sa ating kapanahunan. Kahit pa nung nakaraan, no, may mga paborito ako na patay na, pero ngayon, napapakinggan ko sila, ng kanilang mga teachings, no, through the social media. Pero yung ma-inspire ka,
Pero para saan yon? Diba? Para saan yon? No? Na-inspire ka. Okay. Meron yung pinagdadalhan sa atin. No? Merong gusto ng Diyos na mangyari sa ating mga buhay. Naniniwala ba kayo doon? Yan. So, sabi mo sa katabi mo, merong gustong gawin ng Diyos sa buhay mo. So hindi lang tayo iinom ng energy drink. No? Pagka Sunday, pagka lumipas na yung talab, wala na. No? Kundi pag Sunday dapat, kumahakbang tayo. Dinadala tayo sa isang direksyon na nais ng Diyos para sa atin. No, aanin mo ang buhay kung para lang maging masaya. No? Para lang maging mayaman. No? Para maging malusog. Parang gano'n yung mga invitation sa atin, di ba? Happy, healthy, wealthy. You know? Parang gano'n yung mga churches ngayon. We want you to be happy. We want you to be healthy. We want you to be wealthy. Happy, healthy, wealthy. Yan ang kalimitan hinahanap natin, di ba? Happy, healthy, wealthy. So, for me, sa surface, kasi yung mga hindi mananampalataya, yan ang hinahanap. Pwede natin gamitin sa simula, no? Pero kung matagal ka ng Kristiyano, yung pa rin ang hanap mo, no? Healthy, happy, and wealthy, may mas malalim pa doon na dahilan. No? Meron pang mas malalim na dahilan ang Diyos para sa atin. No? Para sa atin. So it's not us only to be happy, healthy, and wealthy. But God is leading us, no, into a destiny, into a territory that He wants us to occupy. Meron pinagdadala ng Diyos, no, na dapat na mapagkatiwala niya sa atin, no, sa kanyang paghahari. No, sa kanyang paghahari. Magamit tayo ng Diyos sa kanyang paghahari. So yun ang gusto ng Diyos na gawin sa buhay natin. Magamit tayo ng Diyos sa kanyang paghahari. Kaya nga, iniisa-isa natin, no, na meron tayong kalaban. Pag may kalaban po, may agawan ng teritoryo. May agawan ng lugar. No? Dahil meron tayong kaaway. Meron kalaban ng Diyos sa buhay natin. Kaya tanongin mo yung katabi mo, kamusta ba ang teritoryo mo, kapatid? So, ibig sabihin, hindi mo maihiwalay yung pagiging Kristiyano mo sa lugar, no, na kung saan ka palaging nandoon. No, kasi yung lugar na palagi ka nandoon, yun yung nais ng Diyos, no, na pagharian niya, presensya ng Diyos, di ba? Teritoryo ng Diyos sa pamamagitan natin. Kaya kung titingnan natin, no, kung kamusta ba yung teritoryo na binigay sa atin ng Lord mula sa ating mga buhay, sa ating tahanan, sa ating komunidad o sa church natin, and then sa ating komunidad, no, nararanasan ba natin ang presensya ng Diyos? Nararanasan ba natin ang paghahari ng Diyos? Yun palagi ang intensyon ng Diyos. No? Sa pasimula pa lang. Magkaroon siya ng isang lugar, isang teritoryo, no? Isang templo, no? Mas madali siguro natin maunawaan no? pag templo, na gusto niya na nandoon yung kanyang presensya. No? Isang templo, no, garden is a temple, no? Okay, so garden is a temple kasi it's a territory, it is a territory that God wants to rule and reign. And ibinigay niya kay Adan, kay Eva, ang pamamahala sa Eden, sa Garden of Eden, para sa paghahari ng Diyos. Diba? In Genesis chapter 2, verse 15, ano sabi ng Panginoon? I think, kailangan natin ulit-ulitin kuminsan, di ba? Because we are being led to a territory. At nakikita ko, kailangan naunawaan ng bawat isa, sabay-sabay kung pwede. Pero may mga naiwanan, meron nauna. Pero maganda kung ito yung ginagawa natin. Ito yung direction natin. So that is why this is not just an inspirational message. Stories and quotations that can inspire you. But it is something that I lead you to a direction. So saan ka gustong gawin ng Panginoon at dalahin ng Panginoon. So in Genesis chapter 2 verse 15, pinagkatiwala niya kay Adan ang Garden of Eden.
ang teritoryo, ang templo ng Diyos. No? At ano sabi niya kay Adam? The Lord God took the man and put him in the Garden of Eden to work it and take care of it. To work it and take care of it. No? So yun yung simula, no? Na pinamahala tayo ng Diyos, no? Sa daigdig na ito, hindi pa muna sa daigdig, no? Sa Garden of Eden first, no? Para gamitin tayo ng Diyos, no? Sa kanyang paghahari. Okay? Sa kanyang paghahari. So, pagkatapos niyan, sa Garden of Eden, makikita natin that's singular, that's Adam. Then in Genesis chapter 1, nilikha ng Diyos si Eva. So, pabaliktad na konti, no? Kasi po, hindi history book ang Bible. So, hindi to chronologically design or arrange, no? Kailangan mong aralin. So, in Genesis chapter 1, verse 27. So, God created man in His own image. In the image of God, He created him. Male and female, He created them. Okay. So, dito na, from Eden, the God entrusted to Adam, Eden, and then from there, He created Eve, no? And Adam and Eve now, binigay ng Lord naman ngayon, not only Eden, but the whole earth. Verse 28, ano sabi? God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it. Rule over the fish of the sea and the birds of the air and over every living creature that moves on the ground. You see? So, when God created Eve, no, by the way, mamaya yung couples natin, ano, kaya kami nakaganito na. Hindi ako, sabi ni Mami Che, okay ka lang ba? Naka-long sleeve. Like, oo, pakiramdam ko, matanda na ako. Para kasi yung mga giniginaw na. So, mamaya yung couple, sana makapunta tayo. So, ginawa ng Diyos si Eva, ano, maging katuwang ni Adan, no, para yung Eden, mailabas nila sa full earth. That's the assignment, no? So, maranasan na ngayon ng buong nilikha ng Diyos, ang nilikha ng Diyos, no? Ang pangangalaga, no, ng tao, no, ng mga tao. So, it's a territory. From the beginning, it's a territory. You know, when you read your scripture, at the end, in the book of Revelation, it's still about the territory. There will be new heaven and new earth, no? At the end. No? So, teritoryo pa rin, no, na binibigay ng Diyos para sa atin. Na kung saan gusto niya, no, na makasama ng tao ang Diyos. No? Ang kanyang presensya. So, yun yung kaharian. Now, in between, no, from Genesis and Revelation, sa gitna nito, no, ay ang labanan. Yung labanan from Genesis, no, from the fall of man in Genesis chapter 3 up to Revelation 22, no, sabihin, yung istorya natin, no, ay isang labanan, agawan, no, ng teritoryo para sa Diyos. Iyon ang buong istorya. No? Ito ay isang labanan, no, digmaan ng pakikipag-agawan ng teritoryo para sa Diyos. No? Kaya para ikaw ay pagkaroon ng isang buhay na umaapaw, isang buhay, di ba, na ganap at kasiyasiya, no, sabi ng ating Panginoong Hesus, no, ay merong labanan. Involved tayo lahat. No? Kasi hindi kanya, ang kaaway ay pipigilan kanya, no, na magkaroon, no, ng teritoryo mo, no, na kung saan ang presensya ng Diyos ay nararanasan. Yun ang labanan. Kaya from Genesis to Revelation, at nandun tayo sa kasaysayan. No? Anong year na ngayon? 2026. No? AD, Anno Domini. Yeah. So, kasama na tayo sa labanan. Kasama na tayo sa istorya. At kung saan tayo matatapos, susundan naman ito ng susunod na salinlahi. No? Hanggang sa dumating ang ating Panginoong Hesus. So, it is really a battle, no? A battle, no, over a territory. Okay? Pwede na ba yun? Nasusundan nyo na ako? Alam na natin kung saan tayo nanggagaling. So, sabi sa Ephesians chapter 6, verse 12, no, yung verse natin last week. So, very evident, no, sabi ni Paul.
That our struggle is not against flesh and blood. It's against the rulers, against the authorities, against the powers of this dark world, and against the spiritual forces of evil in the heavenly realms. Try to draw, no? Try to draw this. No? Paano sila nag-ooperate? No? Paano sila kumikilos, no? Sa daigdig na ito. So sabi ni Paul, may mga rulers, no? May mga namumuno. Sabihin, hindi to laman, di ba? Hindi to laman at dugo. Hindi to tao. Mga pinuno, no, na naghahari sa daigdig natin. So they're rulers and they're authorities, no? So may naghahari, tapos sa ilalim niya, no, may mga authorities, meron siyang mga galamay, no, na pinakikilos, no? Tapos meron pang mga kapangyarihan sa kadiliman, no, na lumalaganap. At hindi lang yon, yung mga spiritual na hukbo, no, sa ipapawid, no, na kumikilos. Now, nakakita na kayo ng 3D, no, yung 3D, na pagka nagsuot ka ng salamin, di ba, na pang 3D, makikita mo talaga yung kompleto, what is happening, no? Not only by a bare, yung pagtingin, no, we were in Hong Kong, di ba, in Disneyland, nanood kami ng isang 3D na movie. Grabe, no? Kasi nung wala kang salamin, it's a normal movie, no? Maiksi lang yon. Pero nung pinasuot na yung salamin, then tumingin ka na sa screen, as if you are there, no? Andoon ka na. Involved ka, engaged ka, no? Tapos yung silya mo, gumagalaw pa, tumataas, bumababa. Lumilipad, no? Kasi naka-3D ka, no? Nakikita mo yung dalawang realm, no? Na hindi nakikita ng native eye. Now, in the world that we exist today, no, meron tayong hindi nakikita. Hindi tayo nakasuot, no, ng lens, no, na makita yon. No? Nakikita lang natin yung physical. Pero yung spiritual, no, na labanan, hindi natin nakikita. Hindi natin nakikita. Unless you're sensitive enough, no, that na hiniling mo sa Lord na, Lord, open my spiritual eyes that I can see, no? You need to be sensitive enough, no, to discern, no, the battles, no, to discern what the enemy is doing. No, pwede natin hilingin sa Panginoon yun, no, to open our spiritual eyes. Meron ako isang karanasan when we visited Palawan, no, in Tabon Cave, no, papunta sa Quezon, Palawan. So, ilan lang kami, nakasakay kami sa van, at alam ko, pupunta kami doon para mag-pray. You know, Tabon Cave is very significant, no? Sa history natin, so history of humanity, no? Kasi sa Tabon Cave, natagpuan yung mga higanting mga buto, no? Na kung saan yun yung mga unang mga nanirahan, no, sa Palawan. At pinapalagay nila na hindi lang sa Palawan, kundi significant, no, sa buong mundo, no, sa buong mundo. Papunta kami doon, sabi ko sa Lord, lalaban kami, pupunta kami sa digmaan. I want to see, no. Gusto ko siyempre makita kung ano yung pupuntahan namin, di ba? Ano yung itsura, no, ng labanan. Ang hirap naman pupunta ka sa isang labanan, hindi mo kita yung kalaban mo. So during the prayer time, what I requested from the Lord is, Lord, pwede ba open my spiritual eyes, no? So hindi ko ito masyadong sinishare, yung mga ganitong bagay, unless there is a context not to share. Pero, nung papunta na kami, yun lang, nag-pray kami, then personally I asked the Lord to open my spiritual eyes. Ando kami sa van. No? Papasok kami ng boundary ng Quezon, Palawan. No? Huminto kami sandali. I think meron lang may ginawa, umihiba kami, gano'n. Tapos, pagbalik namin ng kalsada, papunta na doon sa welcome ng Quezon, dahan-dahan pa yung takbo ng van. May nakita ako doon sa tagiliran, no? Ng landmark, no? Ng papunta ng Quezon. Ang initial reaction ko, kinalabit ko yung nasa harapan ko nakaupo si Pastor Tim. Sabi ko, Sir, tingnan mo. Nakita mo ba? Alam niyo, nakita ko, half body, no? Nakalubog sa lupa, tapos, lalaki siya, no? Tapos, parang mestizo siya, ano? Although, wala na siyang buhok, no? Pero, maskulado siya. At nandoon siya na naka-station doon sa boundary ng Quezon.
Akala ko, nakita namin lahat, no? Kasi parang para sa akin, totoong-totoo eh. Parang, nung tinanong ko si Pastor Tim, hindi niya nakita. No? Walang iba nakakita. Ako lang yung nakakita. So, I shared it to the group. So, it means na we're entering now a different territory. So for us, that is a message. No? We need to be careful because we're entering a territory. Territory. Remember, territory has rulers. No? It has authorities. Ibig sabihin, pag lumipat ka sa isang teritoryo, merong ibang nag-ahari doon. No? Merong ibang Panginoon sa teritoryo na yon. So, God allowed me to see that, no, para sabihin sa group, no, that we are already here, we're entering a territory. Okay, so we can request God sometimes, no, to open our eyes, no, spiritual eyes, no, if necessary, pag kailangan talaga natin. No. Meron po nananatiling bukas. No, ako pagkatapos namin ng assignment na yon, pagbalik na namin, actually naiwan kami ng aeroplano that time, hindi kami naka-uwi nung time na yon kasi matagal pala yung biyahe. Ang prayer ko naman sa Lord that evening, Lord, close my eyes now. No? Parang, kasi ang hirap naman na matutulog ka kung ano-ano yung nakikita mo, di ba? Ewan ko kung meron kayong ganong karanasan. Tapos, iba-iba yung nararamdaman mo, di ba? So, I don't want to be like that 24/7. Ano? Gusto ko digmaan lang during the battle. No? Whenever I enter a territory, so, different, especially if I don't know the territory, kung hindi ko alam yung territory. Diba, pupunta kami sa mga probinsya, so may mga bagong lugar na pinupuntahan kami. So, I need to be sensitive enough kasi hindi mo alam kung sinong kumakalaban sa iyo, di ba? Umaatake sa iyo. So that's the time na, Lord, help me be sensitive, open my spiritual eyes. No? So welcome to the real world. Sabi mo sa katabi mo, welcome to the real world. Gusto niyo ba to? So this is the real world. No? Ito ang totoong mundo na ginagalawan natin. So kasama tayo sa istorya. Tayo ay mga anak ka lang naman ng pinakamakapangyarihang Diyos. No? Anak ka lang naman ng Diyos na lumikha ng langit at lupa. No? Na mayroong kapangyarihan, no? Na sa pamamagitan ng kanyang mga salita, no? Ay kaya niya lumikha magmula sa wala. Ganon ang kapangyarihan ng tatay natin. Ngunit may kalaban ng tatay natin, nakalaban na rin natin ngayon. No? May kalaban tayo, no? Dahil tayo ngayon ang ginagamit ng Diyos para sa kanyang kaharian. No? Para ang presensya ng Diyos, no, ay madala natin sa ating mga lugar. No? Para ang paghahari ng Diyos ay maranasan natin sa ating kapanahunan. Malaki pa yung labanan. No? Napakalaki pa ng laban natin. Di ba? Kingdom of the enemy is about the presence of the enemy. Nasaan ang Pilipinas ngayon? Nasaan ang ating bansa ngayon? Paano natin nakikita ang presensya ng kaaway sa ating bansa? Sa ating bansa ngayon. Siguro naman obvious na obvious. Ano? Kung paano ang kaaway ay kumikilos, no, sa bansa natin. Pero ang suggestion ko, magsimula muna tayo sa ating sarili, sa sarili natin. You know why? Because we're the temple of the Holy Spirit. Nabasa na ba yun? 1 Corinthians 3:16? Sino nakaka-memorize? Tingnan mo, Kuya John Rev, kung tama ako. Just nag-pop up lang sa akin. Temple. So we're talking about temple. Bakit temple lang ginamit, di ba? Do you know that you yourselves are God's temple? The temple theology, you know? Pagka merong ganyan, significant word, no, pag mahilig kayo mag-Bible study, search niyo yung word temple, where in the scripture, where in the Bible, then pwede mo nang aralin. No? So you will see the complete, no, idea of the temple from the Old Testament to the New Testament. Surprisingly, the temple, no, is used, no, for an individual, for a believer. We are God's temple. Ang sabi natin kanina, sa simula, ang templo ang gusto ng Diyos, di ba, na pagharian niya, presensya ng Diyos. No? So ngayon, ginamit niya itong templo sa atin. Sabihin, anong ibig natin sabihin na ang Diyos ay nananahan sa atin? Ano yun?
ano lang, hindi totoo, yung, kumbaga, ano yun, ano tawag natin dyan? Yung idiomatic expression lang na you are God's temple. No? Parang it's not really real, physical. No? It's real, it's physical, di ba? Sino nakaranas po nung nakilala mo si Jesus, no? Nagkaroon ka ng karanasan sa banal na Espiritu, no? At nagsimula siya mangusap sa iyo from inside out. No? Nakakausap mo na siya ngayon. Sino may karanasan na ganon? Amen? Amen. No? Bakit? Because you are God's temple now. The Holy Spirit is in us. It is in you. No? It is living in us. No? Kaya ang unang teritoryo na gustong ng Diyos, no, na maranasan ang kanyang presensya ay ang templong ito. No? Ang katawan na ito. The temple. No? This temple is God's temple, no, to the Holy Spirit. Kaya maging maingat tayo, no, kasi templo tayo ng Diyos. Kaya nga pag may kasalanan din tayo nagawa, no, humingi tayo ng tawad, no, kasi hindi nakakakilos ang banal na Espiritu. Napipighati siya sa buhay natin. Kasi para makakilos, di ba, ang Diyos, kailangan walang kasalanan. Kailangan malinis. No? So sa buhay din natin, no, baka naman, no, kung bakit hindi natin maranasan ang pagkilos ng Diyos sa buhay natin, ay may mga bagay na dapat ihingi natin ng tawad, no, sa Kanya. No? Para pag nalinis, nakahingi tayo ng tawad at sa pamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus, di ba, maranasan natin, no, ang kapuspusan ng banal na Espiritu sa buhay natin. So maraming mga mananampalataya, no, ang karanasan, no, ay kulang at sa kapuspusan ng banal na Espiritu dahil may mga sagabal, may mga hadlang, no, na kailangan nating ihingi ng tawad sa Panginoon. So kung naghahanap ka, no, ng paghahari ng Diyos sa buhay mo, sa presensya ng Diyos sa buhay mo, so dapat doon ka magsimula. No? Aminin sa Kanya ang mga kasalanan na dapat ihingi ng tawad. No? Ano yung mga balakid na yon, no, na hindi mo maranasan? Ang pangungusap ng banal na Espiritu, ang presensya niya sa buhay mo. Kasi imposible, di ba, na ang Diyos ay patuloy na manahan sa isang lugar, no, na marumi. So hindi niya yon gagawin. Okay? Hindi ko sinasabi na mawawala ang ating kaligtasan. No? Sinasabi ko lang, hindi natin mararanasan ang lubusan ang kanyang paghahari sa buhay natin kapag may kasalanan sa buhay natin. No? So doon tayo natatalo ng kaaway. No? Doon tayo nagagapi ng kaaway. So hindi mahalaga sa Kanya kung tayo nagsisimba, no, sa kaaway, no, kung tayo ay nagbibigay, no, kung tayo aktibo sa gawain. No. Pero kung namumuhay tayo sa kasalanan, baliwala sa Kanya lahat yun. Pero pag nakita ng kaaway, no, na tayo ay namumuhay ngayon ayon sa kalooban ng Diyos, no, humingi tayo ng tawad, nagpapalinis tayo sa Kanya, doon natatakot ang kaaway. No. Doon niya tayo hahadlangan. No. So the battle starts within. No. Ito ang unang teritoryo na kailangan natin dapat sakupin. No. Sino naghahari sa iyo, kapatid? Okay, pangalawa, sa ating mga tahanan. Ay, andyan pa ba kayo? Sa ating mga tahanan. So ngayon alam na natin na ang Diyos ay hindi mananahan sa isang lugar na marumi. Oo, ang Diyos ay nasa lahat ng dako, pero ang kanyang presensya ay iba. No? Sa isang lugar na angkop para sa Kanya. No? Isang lugar no, na pinalinis, no, sa pamamagitan ng dugo ng ating Panginoong Hesus. No? So kung may mga bagay sa tahanan natin, no, na hindi dapat nandoon, kailangan mong alisin, ilabas, di ba? Kung may mga gawi, kaugalian, no, relasyon, mga dapat na inaayos natin, no, sa ating tahanan, dapat ilabas natin lahat. No? Kung gusto natin na maranasan na maging templo ng Diyos ang tahanan natin. No? Gusto nyo ba yon? Gusto nyo ba ng isang maunlad na tahanan? Sino ba hindi nagnanais doon sa isang Pilipino? Sabi nila, ang isang maunlad na Pilipino, simple lang. No? Meron kang isang bahay, meron kang sasakyan, no? Yung ba nga, basta may pamasahe, masaya na, kumakain ng 3 beses isang araw, no? May pagkakataon na mamasyal. Ganoon lang kasimple yung Pinoy, no? Pag inaral mo. So, kumbaga, yung tahanan natin, di ba, parang
payak lang ang ating idea. Hindi tayo nangahangad ng isang napakalaking mansyon, di ba, na kung saan ay punong-puno ng kayamanan. No? Pero hindi ata lahat, no? Kasi may mga na-discover ngayon na sa sobrang ganid, no? Ay nagpatayo ng kanilang mga ilang bahay at nag-acquire ng ilang mga sasakyan, no? Sa sobrang ganid. Hindi normal yon, ano? Para sa Pilipino. Hindi normal yon actually para sa tao. Pero ang influensya sa likod. No? So may kaaway tayo, di ba? Na nag-influence siya sa atin. So pag nakita mo ang isang tao, nakikita mo lang siya ng natural na mata. No? Pero yung 3D nga, hindi mo siya nakikita. Pero sa digmaan, makikita mo kung sinong nasa likuran niya, sino nag-i-influensya sa kanya. So sa tahanan natin, no, kamusta yung ating tahanan po? Ito ba ay isang templo? Ito ba ay isang lugar na kung saan ay nararanasan na natin ang kaharian ng Diyos, ang presensya ng Diyos sa tahanan natin? Okay? Anong karanasan nyo sa inyong bahay? Baka naman puro away, no? Puro pagtatalo, no? Puro sikmatan doon, no? Dapat andun yung presensya ng Panginoon, no, sa tahanan po natin. So, mahalaga rin na nagbubukas tayo ng pintuan, di ba, para sa Diyos, at nagsasara tayo ng pintuan para sa kaaway. So, ikaw yung nagbabantay ng tahanan mo. Teritoryo, binabantayan mo ba yung tahanan mo? So, kung binabantayan mo yung tahanan mo, unang-una, ilalabas mo sa tahanan mo ang lahat ng marumi, di ba? Ang hindi ka lugod-lugod sa Diyos. No? Pagkatapos, sasaraduhan mo ang pinto, no? Sa anumang kilos ng kaaway. Nagsasarado ba kayo ng pinto sa kaaway? Upang hindi siya makapasok at makapanggulo. You have the authority, di ba? Meron kang, ang sabi natin last week, meron tayong karapatan, di ba? Yung authority na binigay sa atin ng Lord, no? Para saraduhan ang pintuan. So saraduhan natin yung pintuan ng ating mga tahanan laban sa kaaway. Saraduhan niyo yung mga pintuan. Kasama po doon yung mga ginagamit niya na cellphone, no? Television, radyo, no? Babasahin. No? Baka wala kayong ginawa kundi mag-ML. No? Alam niyo naman yung ML, yan ay pintuan ng kaaway. Pag tinignan nyo yan, ang mga characters, mga demonyo. So pag ang araw-araw kasama mo demonyo, ano matatanong sa isipan mo? Kademonyohan. No, kaya mga kabataan, anong natututunan na values today? So you need to be careful. No? If you are God's temple and you want the Lord in your home, then you need to be careful, no, to those tools of the enemies. No? Sasabihin nyo, KJ naman ni Pastor. Naglalaro din po ako, pero pinipili ko yung laro na nilalaro ko, no? Sa aking cellphone at sa aking pong iPad. No? May time din para mag-relax. No? Bakit? Kasi I know the warfare. Alam ko yung kilos ng kaaway. No? And you will see the manifestations, the fruits, no, of the enemy in your life. No? Anyway, so, kamusta yung tahanan mo, kapatid? Pakitanong yung katabi mo, kamusta yung tahanan mo, kapatid? Ako pagising ko, ang unang bubuksan ko, no? Actually, unang ko binubuksan talaga sa bahay namin, no? Praise and worship. Bubuksan ko na yung aming speaker or yung TV. No? Papatugtog na ako ng praise and worship. No? I mean, I'm opening the door for the Lord. No? Bisa kahit natutulog na, nakabukas pa rin yung cellphone ko or iPad namin ni Mami Che. No? Nakikinig kami ng worship. No? Kasi we're opening the door for the presence of God. No? Okay, so, sana maging buhay natin ito. No? Tapos sa church natin, our church should be a temple. It should be a temple. So, binabantayan natin ang presensya ng Diyos, no? Sa lugar na ito, no, na binigay sa atin ng Panginoon. No? Sa ating mga prayer meetings, sa ating mga gawain. So, sana ma-develop sa atin, actually my intention this morning, magkaroon tayo ng consciousness, no, of the temple of God, no? The territory of God.
The territory of God. So, yung territory ng Lord, di ba, sa sarili mo, sa pamilya mo, sa church natin, sa community natin, yun lang, trabaho talaga yun. Di ba, pagdating sa community. So, sino na nandun, yung handa na magtrabaho para sa community? No? For our community to become a temple of our Lord. Yung mga, siyempre, yung mga umatid ng prayer meeting. Di ba, bakit tayo nagpe-pray? No? It's for our barangay. No? For our barangay to become a temple of our Lord. Diba? Pag may kasalanan sa barangay, tayo na yung namamagitan, hinihingi natin ng tawad. Diba? Pag may kasalanan si kapitan, no? Yung kanyang mga konsihal, hinihingi natin ng tawad. Diba? Namamagitan na tayo para sa ating barangay. Bakit? Hindi lang yung barangay ang pinagkatiwala sa atin ng Lord. Yung ating syudad ng Dasmariñas, yung probinsya ng Cavite, no? Yung region natin, no? We belong to Region 4A, di ba? At yung ating bansa, no? Yung ating bansa. So, malaki pa ho yung pinagkatiwala sa atin ng Panginoon. Kaya magsimula muna tayo sa teritoryo na meron tayo ngayon. Okay? So, our next step, okay, next step po natin, pag-uwi natin sa bahay natin, humanap tayo ng mga pintuan ng kaaway na dapat nating saraduhan. Handa na ba kayo dito? Seryoso na ba kayo? Kung hindi natin ito gagawin, hindi tayo magbabantay, hindi tayo uusad. Mananatili lang tayo sa disyerto, 40 taon. Kapag hindi natin in-identify ang kilos ng kaaway at hinayaan lang natin siya na kumilos sa ating mga tahanan, mananatili tayo ngayon kung nasan tayo. At ang nakalulungkot, baka maipamana pa natin ito sa ating mga anak. No? So palagay ko ito na yung panahon para magbantay tayo. Simulan natin sa ating tahanan. Amen? So ano yung ating next step? Titingnan ko sino panggising. Aba, ito pala, buti na lang gising si John Rem. Humanap tayo ng mga pintuan ng kaaway sa ating tahanan na dapat natin saraduhan. Pwede ba yun? Ready na ba kayo dito? Sabi ko sa inyo, I'm leading you somewhere. I'm leading you to your territory. I'm leading you to your destiny. So if you are ready, we will continue the journey. We will continue the journey.